So, what's up everyone? Welcome to another vlog of ours and yun nga, a gloomy afternoon sa inyo dyan dahil nga mukhang meron na namang wildfire up north. But anyway, today's topic is scam nga daw ba ang Canada? Bakit marami tayong nakitang mga YouTubers and vloggers na sinasabing scam daw ang Canada? So, talakayin natin yan or i-tackle natin yan. So, stay tuned. So let's start with the first one guys, and I think malaking factor is yung cost of living. Kaya maraming nagsasabi na scam ang Canada because sa taas ng cost of living expenses dito sa Canada. So kung di nyo pa napanood yung previous vlog namin, doon break down ko yung mga iba't ibang magiging cost of living expenses nyo pagdating nyo dito sa Canada. Ililink ko na lang yung description down below para mapanood nyo if ever hindi nyo pa nakita yung previous vlog namin ngayon. Well anyway, kaya ako nasabing cost of living kasi oo nga, you'll be earning Canadian dollars pag nandito ka, which is very mas malaki compared sa kinikita mo sa Pilipinas, but you are also spending Canadian dollars here as well when it comes to your rent, food, groceries, insurance, mobile plan, etc. Canadian dollars din ang ginagastos mo. So ngayon, malaki nga yung kinikita mo, malaki din naman ang cost of living mo dahil Canadian dollars din ang ginagastos mo dito. So, yun ay isa sa mga factor na naisip namin kung bakit nasasabi ng mga tao na scam na daw ang Canada. Well, dahil nga sa, malaki yung sahod mo compared sa kinikita mo sa Pilipinas, and ang conversion ng Canadian dollars mas mataas. Pero, bakit din yung gastusin mo dahil Canadian dollars din. So, you have to keep that in mind na isipin nyo na pag pupunta kayo sa ibang bansa, isipin nyo din yung balance ng or ratio ng sahod nyo sa magiging cost of living expenses nyo kung worth it ba. And masasabi ko dito sa Canada, mataas nga talaga ang cost of living expenses. So, kaya marami kayong nakita dyan na mga nagdo-double, triple job, lalo na pag mga permanent resident na nakababayan natin kasi nga mataas ang cost of living. So, kailangan mas malaki yung income mo para makapagtabi ka pa or sa mga ibang babayarin nyo. Kasi ang isang trabaho lang dito talagang hindi sapat. Sakto lang, minsan kulang pa. So, katulad namin, kung pagdating ng magina ko, soon parating na sila, mas lalaki na yung cost of living expenses ko dahil tatlo na kami. So, mas malaki na yung magiging gastusin monthly. So, kailangan pag-isipan nyo rin yung maigi yan. Kaya, para hindi nyo masabing scam ang Canada pagdating nyo dito. Mas maganda yung prepared kayo bago kayo mag-transition sa isang bagong bansa. Kaya yung masasuggest lang namin dun guys is budgeting nyo or pag-aralan yung maigi. Kung plano nyo mag-transition nga dito sa Canada is i-weigh nyo yung options ng magiging salary nyo and magiging cost of living expenses nyo. Kung worth it ba na pumunta kayo dito at magtrabaho or manirahan, kung worth it ba pag kinumpute nyo yung budgeting nyo and yung cost of living expenses nyo, okay ba or sapat ba, magiging sapat ba para sa inyo. And the second thing guys would be taxes. Aminin namin, bago kami dumating dito, hindi namin naisip yung taxes dito sa Canada, and it's whopping almost 20 to 30% ng salary mo mapupunta sa taxes. Kasi previously kami nag-work sa Macau ng wife ko, and ang taxes is not that big or hindi mo mararamdaman. Unlike dito na mararamdaman mo kasi almost, gaya sabi ko, 20 to 30%. Depende pa kung malaking sahod mo, mas malaki pa yung ikakaltas nun. So, kaya siguro nasasabi ng tao na, yun nga, about sa Canada is, na-expect nila na ganito ang kikitain nila, pero after pagdating ng payslip nila, doon nila mararamdaman na, ang laki pala ng taxes dito sa Canada. 20 to 30% guys, taxes. Let's say around 20-25%, or i-round off na lang natin, 20 to 30%. Expect nyo na yun ang makakaltas sa sahod nyo pagdating nyo dito. So, kaya nasasabi ng tao yun is because, akala ko bakit ganito kalaki yung kikitain ko. Inumpute nila, for example,
ang conversion ng Canadian dollar sa peso. Tapos, pagka-receive nila ng payslip nila, makikita nila na ganito pala kalaki yung tax na mababawas sa kanila. And like what I've said, kung mas mataas pa yung sahod mo, mas mataas pa yung, or mas malaki pa yung ikakaltas sa'yo ng taxes ng gobyerno ng Canada. Which is, mabigat, pero in the long run, mapapakinabangan mo naman dahil nga may mga tax refund, benefits for your child, pag-aaral nila, tapos may mga iba-ibang benefits pa, kaya nga maraming nagta-transition din papunta dito sa Canada is because you're paying taxes pero nararamdaman mo or mapapakinabangan mo naman yung taxes mo, unlike sa ibang bansa. Unlike dito, isa sa mga kagandahan niya ng bansang Canada and the government is parang binabalik naman sa iyo yung binabayaran mong tax and iba-ibang benefits naman ang makukuha mo in return. And the next one, guys, would be deductions. Gaya nga nung minention ko earlier is pag-receive mo ng payslip mo, meron kang, aside sa tax, may deductions ka pa like employees insurance and yung Canadian pension plan. So, yun ang mga bagay na dapat maisip nyo or i-keep nyo in mind kasi nga hindi buo na sahod na makukuha nyo pagdating nyo dito. Kaya siguro nasasabi ng tao na ay ganyan pala sa Canada or scam pala sa Canada is because of siguro sa deductions na din. So those are some of the deductions na mababawas sa sahod mo. Kaya ako nasasabing maliit na lang matitira sa sahod mo pag nagpunta ka dito. 2 to 3 jobs pa ng mga permanent resident na kababayan natin dito dahil nga kailangan mong kumita ng mas malaki sa mga dami ng babayaran dito. Like for example, if kukuha ka pa ng bahay, your mortgage payment, kukuha ka ng bagong sasakyan, car loan mo, tapos mga insurance nyo pa. So, I think my main point or our main point sa vlog na to is gusto namin mag-raise ng awareness sa mga taong gusto mag-transition papunta dito sa Canada. Na if you plan to come here, do your research and have proper knowledge kung saan ka pupunta. Hindi yung tipong, ganito kalaki yung sasahurin ko, okay na sa'yo without knowing the ins and out or pasikot-sikot na yun nga, cost of living expenses, gaya nung na-mention ko, yung taxes nyo, yung deductions nyo sa sahod. Kaya nasasabi ng nakararami siguro na scam na dito sa Canada dahil because of those factors na minention ko. Kaya dapat it's better to raise awareness sa mga taong gusto mag-transition sa ibang bansa, especially dito sa Canada nga. Pag-aralan yung maigi. Do your budgeting, do your salary, cost of living ratio or analysis. I-calculate nyo na maigi kung sapat ba or magiging okay ba para masustentuhan yung family nyo pag plano nyo mag-transition dito. Tapos huwag nyo ring alisin sa isip nyo na may taxes dito, malaki ang tax dito. So habang lumalaki yung sahod mo, mas lumalaki yung tax mo, yung deductions mo for your Canadian pension plan, parang SSS siguro sa atin din sa Pilipinas, tas yung employees insurance. So those are some of the factors kaya siguro nasasabi ng mga tao na scam na dito sa Canada kasi hindi sila prepared sa mga bagay na yun na meron palang mga ganun kalaking tax, na mga deduction, tapos yung cost of living na expenses dito sa Canada which is much higher. Yes, you're earning Canadian dollars which is malaki ang conversion sa Pilipinas, pero you're also spending Canadian dollars here as well. So, yun lang siguro muna. Gusto lang namin i-share yung experience namin or yung perception namin regarding sa kumakalat na balita nga na sinasabing scam na daw dito sa Canada is because siguro sa mga factors na sinare namin kanina lang. Gusto lang namin maging aware kayo kung ano ba yung mga factors na yun. At least magkaroon kayo ng idea at hindi kayo mabigla pag plano nyo nang pumunta dito or nagbabalak kayong pumunta dito. Mas magandang handa kayo at may knowledge kayo
sa bansang pupuntahan niyo. Isang factor pa pala guys na hindi ko na-mention kanina is siguro kung nanggaling kayo sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Like kagaya namin ng wife ko, previously kami nag-work sa Macau, mako-compare namin. So, siguro, yung mga taong nag-mention din na scam yung Canada or nagsisisi sila sa Canada is nanggaling sila sa ibang bansa. Like, for example, sa amin Macau, siguro yung iba nanggaling Singapore, nanggaling Dubai, nanggaling Qatar, nanggaling Japan, or wherever bansa man na pinagtrabuhan nila before, mapagko-compare mo talaga yung Canada tsaka kung saan ka nanggaling. I believe mas mataas yung salary namin doon before compared sa kinikita namin dito ngayon. Pero contractual job ka lang at hindi mo makakasama yung family mo in the long run. So kaya din namin naging plano ng wife ko na pumunta dito is because yung family reunification na, and in the long run pwede kang may possibility na maging permanent resident ka, unlike sa mga bansang minention ko kanina. So yes, there are cons, but may mga pros din naman sa pagpunta dito sa Canada. So yun nga, masasabi ko lang or masasuggest ko lang sa inyo is do your proper research and magkaroon kayo ng knowledge bago kayo mag-transition sa ibang bansa para hindi kayo mabigla pag lumipat kayo dito. Before we end the video, we just want to thank our sponsor, which is Ananan Bags. Ananan Bags is a small business of me and my wife that we sell brand new and pre-loved luxury items from bags, shoes, sandals, wallets, belts, and a lot more. We offer worldwide shipping and layaway options as well. So please do check out our page, link in the description down below. Yun lang siguro muna sa ngayon guys. Well, sana nakatulong sa inyo tong vlog na to at nagkaroon kayo ng idea kung bakit ba maraming nagsasabi na scam or nagsisisi sila sa Canada. Dahil sa mga factor na minention ko din kanina. Ang masasuggest lang namin is do your proper research, pag-aralan yung maigi bago kayo mag-transition dito para hindi kayo mabigla pagdating nyo nga dito. Sa mga factor na minention ko, pag-aralan nyo yun, like for example, magiging cost of living nyo, expenses, ayon ba sa salary nyo, sapat bang matitira sa inyo, lalo na kung pamilya kayong pupunta dito katulad namin. Tapos yung take note of the taxes, take note of the deductions na mawawala din sa sahod nyo pagpunta nyo dito guys. Oo, meron ng mga cons na ganun, but there are some pros as well, like the benefits that you will have pag naging permanent resident kayo, para sa child benefits, education nila. Tapos pag permanent resident kayo dito, pwede na kayong mag-apply sa iba-ibang trabaho dahil permanent resident na kayo, unlike pag sa ibang bansa nga na contractual job lang tayo, hindi pa natin makakasama yung family natin, unlike dito sa Canada. At masasabi ko lang na mahirap talaga magsimula sa una, pero in the long run, ma-achieve din natin yung goal natin. So that's all for now. Maraming salamat sa nanood. Please don't forget to like and subscribe to yung mga ganitong klaseng topic or vlogs. We appreciate you all and see you all on the next video guys. Hopefully by that time makita nyo na yung family ko. Parating na sila soon. And that's all for now. Thank you very much. Peace.